Magandang hapon po mga kababayan. Dalawa po ang ating pag-usapan ngayon. Ito pong nangyayaring debate kahapon sa Vice Presidential Debate. Ayan po. At pangalawa ay ito pong patuloy na gera dyan sa Ukraine na kung saan po ay marami na pong buhay ang nabuwis dyan. Bago po tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe po kayo sa video ito upang tuloy-tuloy po ang updates ng ating video. Kagaya po ng ating pag-usapan ngayon, ito pong debate dyan sa Vice Presidential Bowl, mga kababayan, sa nagaganap kahapon, ay sa ating pong nakita ay wala pong sportsmanship yung debate. At isa na dito, ang ating nakita, ito po yung galit na mayroon silang dala-dala laban sa kapwa nila kandidato. At tila baga maghihiganti sa wala namang dahilan na galit. Yan po. Kasi ito lang si Walden Bello, mga kababayan, ay nakapagtataka kahapon nung dumating siya doon sa debate, ay hinahanap na kaagad si Inday Sara na tila ba wanted na wanted niya. Kaya hinahanap niya kung nasaan daw si Inday Sara, mga kababayan. Ito po, pakita ko sa inyo to. Ayan o. Kaya nakakagulat po ang kanyang mga sinasabi sapagkat namimersonal kagad. Ang hindi maganda nung sabihin niya na nasaan si Inday Sara kasi kailangan daw nandito siya. Kita mo yan, mga kababayan. Ito po ang tanong ko kung paano kung si Inday Sara nandoon tapos ganyan ang trato niya. Alalahanin mo, Walden Bello, na itong si Mayor Inday Sara Duterte Carpio, kahit yung sheriff doon sa Davao ay binugbog. Paano kung nandun gapon yun tapos ganyan ka? Di ba baka ikaw mabugbog? Kaya ito, mga kabayan, ay nakakatawa, inis din. Kasi yung debate, sa halip na plataforma ang ipapaliwanag, ang hinahanap agad yung pamimersonal, pag-atake, pag-iinsulto. Yan po. Itong si Walden Bello ay teacher daw ito palagay natin professor. Ganyan ba yung karakter ng isang teacher na nagtuturo? Pagkatapos galit na galit. So, mga kababayan, yan po yung karakter ni Walden Bello. Alam niyo, mga kababayan, itong tandem ni Uniteam Marcos at Inday Sara, mga kababayan, ito po ay sa totoo lang, sa aking opinion, ay hindi na sila dapat kailangan na mag-attend pa ng debate. Kasi alam niyo po kung bakit hindi na kailangan si Inday Sara at Marcos mag-attend ng debate. Kasi po sila po yung leading sa survey at malayong milya-milya ang agwat ng kanilang survey, mga kababayan. Hindi na kailangan mag-attend ng survey o ng debate sapagkat pangalawa, ito pong mga nagtatanong dyan, nag-sponsor dyan, mga mainstream media. Kung dumating sila Sara dyan at saka si
mag-attend sila, Sara dyan at saka si Marcos, and malamang na iinsultuhin na naman doon. Yung mga tanong na wala sa ayos. Ha? Yan po ang isa sa mga bagay na dapat ayusin ng ating media at ating kumilik pag nagkandak sila ng debate. Dapat mayroon silang malinaw na rules diyan. Kaya iniiwasan sila ngayon. Wala namang problema dyan. Wala namang violation dyan kung hindi ka magdalo sa debate. O wala sa batas yan. Walang batas na ganyan na may violation ka pagdating sa debate. Mas maigi, wag na lang dumalo kasi hindi sila kailangan magdalo ng debate. Ang kinakailangan magdumalo itong mga taong kulilat sa survey tulad nila ni Pacquiao, Walden Bello, sa Vice President, Walden Bello. Sino pa yung ibang mga kandidato dyan, kulilat? Sila kailangan magpaliwanag. Baka sakaling makahugot sila ng boto. Pero ganun pa man mga kababayan, hindi sila makakahugot ng boto mula sa mga unit team, supporter ni Marcos mga kababayan sapagkat nakalak na yan. Petsa na lang, hinihintay po niyan, Mayo 9. Yan po yung totoo dyan. Kaya sa mga ganung bagay, karakter ng mga sumasabak dyan sa debate, hindi po maganda yung ganon na mamimirasonal ka, babato ka ng hindi maganda doon sa iyong katunggali. Ayun na nga po So mga kababayan, ano po masasabi ninyo dyan? Sa ating pangalawang pag-usapan mga kababayan, ito pong patuloy na gira at bombahan dyan sa Ukraine. Alam niyo mga kababayan, itong umpisahan natin dito sa pinakapuno, ugat ng history na ito na bahagi alamang. Alam niyo mga kababayan, itong history ng Ukraine at Russia mga kababayan, itong Russia, parang anak lang ito ng Ukraine. Ang pinakaugat nito yung Ukraine. Nakita ninyo, parehas ang salita nila, mga kababayan. Parehas ang kanilang mga relihiyon. Ang Russia, nanggaling po yan sa Ukraine. Kaya para po sa atin na kung tayo ay hindi nagbabasa ng history, ay hindi po natin maunawaan yan kung bakit. At kung bakit galit na galit si President Vladimir Putin ng Russia, mga kababayan, sapagkat ito po ay ugat nito ay hindi matanggap ni Vladimir Putin na itong Ukraine ay mapupunta doon sa West, doon sa mga Western Europe, mga kababayan, mapunta sa side ng NATO alliance mga kababayan. Kasi nga, iisa lang lahi nito. Ngayon po, para maunawaan natin na kung bakit galit na galit si Putin, dahil nga po, ang Russia ay galing po yan sa lahi ng mga Ukraine, sa Ukraine mga kababayan. Isang salita, isang pananampalataya nila. So, nakita ninyo mga kabayan, kaya si Putin ay galit na galit. Hindi lamang sa Ukraine, kundi pati doon sa mga NATO alliance, mga kababayan, at Amerika. Sapagkat, noong mampisahan na ito, ng pagkatapos ng Second World War, mga kababayan, nagtayo ang Amerika ng NATO alliance, North Atlantic Treaty Organization. Noong pagkabuwag ng Soviet Union noong 1989 mga kababayan, nagkaroon na ng mga
gateway republics, mga kababayan. Isa ang Ukraine doon. Kundi ang nanatili lamang alyado ng Russia ngayon nung bumagsak ang Soviet Union ay itong Belarus lamang. Pero yung Latvia, Estonia, mga kababayan, Romania ay nakasama po, member ng NATO yan, mga kababayan, ngayon. Kaya galit na galit si Putin. Ibig sabihin na ang Russia ay natatakot sapagkat mapanganib nga sa kanilang seguridad itong Ukraine pagka nagka-member na ng NATO. Sa ngayon naman hindi siya member, mga kababayan, kaya hindi siya talaga binigyan ng actual manpower na mga sundalo na pinadala ng NATO alliance sa Ukraine. Wala po, sapagkat hindi nga po member ng, pero binigyan po nila ng isang katutak na armas, mga kababayan. Ay di ngayon nung lusubin na itong mga kababayan, ay lamang na lamang naman talaga po ang Russia sa armaments, sa actual manpower, sapagkat matakin mo yung 150,000 troops, mga kababayan, tangke, mga kababayan. Lahat ng asset ng militar ng Russia ay ginamit na. Pero ang Ukraine, mga kababayan, hindi po natinag, hindi natatakot at lumalaban. Na style ng guerrilla warfare, mga kababayan. Ay mahirapan ang Russia dyan, pagkat kahit na bubumbahin nila ng bubumbahin, ay maliban sa armado, mayroong mga Javelin missiles na ginagamit ngayon, ay epektibo para po sa mga tangke, at mayroon pang mga Stinger missiles na para sa mga helicopter at fighter planes, at maraming fighter planes at helicopter na po bumagsak dyan. At ngayon po, katunayan, ang patay ng side ng Russia, sundalo, ay nasa maabot ng 3,500 more. At yung sa Ukraine naman, umabot ng 600 o 6,000, mga kababayan. Kaya nang nawagan ng si Volodymyr Zelensky, presidente ng Ukraine, na lahat ng mga reserve tinawag na, wala nang training, sabak na kagad sa gira. Epektibo po yung anti-tank missile na ginamit, mga kababayan, galing sa Amerika at UK. Kaya mahigit 100 tangke ang pinasabog ng Ukraine, mga kababayan. Kaya ang Russia ngayon, si Putin, ay nagbigay ng 24 hours na kuhanin na nila yung Ukraine. Problema po nila mismo, at nadagdagan pa ngayon yung kanilang cargo plane na kinargahan doon sa mga paratroopers nila, na daan-daan yung mga paratroopers doon, ipinabagsak po ng Ukraine. Kaya napakarami na pong patay ngayon ng Russia. Kaya po dyan sa kalagayan na yan, mga kababayan, dito sa atin, mayroon akong nabasang balita dyan na posible yatang samantalahin ng China itong Taiwan, o kaya dito sa West Philippines. Pero wala po tayong proof dyan, mga kababayan. Yan ay ating analysis lamang na baka gawin ng China yan. Kasi ang attention ngayon sa gira ay nasa Ukraine. Pero wala pong wala pong katunayan yan. Sinasabi ko lang sa inyo. Pansamantala, mga kababayan, yan lang muna yung ating discussion tungkol doon sa gira ng Ukraine at sa debate. Ang debate sa Vice President na wala pong kwenta. Walang kwenta ang debate na puno lamang ng galit at pamipersonal at pang-iinsulto. Ayan po muna. God bless.